Hi mga kakusina! Welcome back po sa ating channel at welcome back po sa ating panibagong vlog. For today's video mga kakusina ay gagawa tayo ng masarap, budget-friendly at healthy na homemade chicken spam. Perfect ito pang breakfast, baon, snacks o kahit pang negosyo. At alam nyo ba mga kakusina na minsan hindi kailangan mamahalin ng pagkain para maging espesyal? Kapag niluto mo ito ng may pagmamahal, siguradong mas masarap pa kaysa nabibili sa labas. At ngayon mga kakusina ay gumamit nga ako dyan ng ground chicken at nilagyan ko yung ng buharat mix. Nilagay ko na lang sa screen yung mga spices na ginamit ko. Naglagay din ako dito mga kakusina ng cornstarch at saka ng sesame oil, pandagdag lasa ng ating spam mga kakusina. Hindi na nga pala ako dito maglalagay ng mga measurement mga kakusina, bahala na kayo kasi depende pa rin naman sa inyo kung gaano kadami yung gagawin nyo. Nung una, akala ko mahirap gumawa ng homemade spam. Parang pang restaurant lang o pang professional chef. Pero habang tumatagal, natututunan ko na hindi importante kung expert ka, ang mahalaga willing kang matuto. Bago mo ilagay yung spam mixture sa spam molder mga kakusina, kailangan mo muna yan i-grease ng oil para hindi siya dumikit doon sa ating pan. I mean sa ating molder mga kakusina. At gaya ng pagluluto, sa buhay hindi mo kailangan maging perfect agad. Kailangan mo lang magsimula. Matagal ko nang ang gustong gumawa ng spam kaya ngayon sinubukan ko na. Ang ginamit natin ngayon ay chicken. Mas healthy ito kumpara sa sobrang processed na pagkain. Mas kontrolado mo pa ang mga ingredients kaya alam mong malinis at safe ang kinakain mo. Kung nandito ka na sa part na ito mga kakusina, ito yung mga tips na para sa inyo. Ang tip number 1 ay kapag gumagawa ka ng homemade na chicken spam, mas maganda kung chicken breast ang gamitin para mas firm at mas healthy. At tip number 2, lagyan ng konting spices at seasonings para mas lumabas ang lasa. Pero huwag susobra dahil mas masarap pa rin ang simple pero malinamnam. Kapag nalagay mo na siya sa spam molder mga kakusina, ay babalutin mo lang yan ng cling wrap or aluminum foil. Depende sa inyo kung ano yung available na meron kayo sa bahay. Ako kasi aluminum dahil naubos na yung cling wrap namin. Kapag babalutin mo siya mga kakusina, make sure na wala siyang butas para hindi papasok yung tubig kapag in-steam mo na siya. Hindi nga natin ito agad ilalagay sa steamer mga kalutski dahil i-overnight pa natin to sa ref. Habang ginagawa ko nga ito mga kakusina, napapaisip ako na parang buhay din ito. Iba-iba ang sangkap, may alat, may tamis, may pampalasa. Pero kapag pinagsama-sama ng tama, nagiging masarap. Parang tayo rin bilang tao, may mga problema, pagod at struggles, pero lahat ng pinagdadaanan natin may dahilan para mas maging matatag tayo. Kinabukasan nga mga kakusina, nilabas ko siya sa ref at in-steam ko na nga siya ng 40 minutes. Alam niyo minsan, mas na-appreciate natin ang mga simpleng pagkain kapag tayo mismo ang gumawa. Kasi bawat hiwa, bawat halo, bawat luto may effort at pagmamahal. Kung umabot ka na sa part ng video na ito mga kakusina, ito ulit yung tip ko para sa inyo. Ang tip number 3, kapag gusto mong mas firm ang texture ng spam, ilagay muna ito sa ref bago hiwain at iprito. Pagkabukas ko nga ng aluminum foil mga kakusina ay talaga namang amoy na amoy ko talaga yung aroma ng ating chicken spam at sobrang nakakatakam na talaga siya. Para ma-unmold nga natin yan mga kakusina, ay ginawa ko muna dyan sa kutsilyo. Ganyan nga pala yung ginawa ko para hindi na tayo mahirapan magtanggal. Tsaka tinaktak ko lang yan mga kakusina. At tip number 4 mga kakusina, pwede rin itong i-freezer para may ready to cook ka na anytime. Sobrang nakakatuwa mga kakusina dahil kahit first time natin magluto ng ganitong recipe ay nagawa natin ng maayos at alam kong kaya nyo rin yan mga kakusina. At habang hinihiwa ko nga ito ay napapaisip ako ano kaya yung pwede kong i-partner dito. At hindi ko pa nga yan natatapos hiwain mga kakusina ay gusto ko na talaga siyang kainin. Kung umabot ka sa video na ito mga kakusina at gusto mong ma-shoutout, paki-comment mo naman kung nasan ka na lugar nanonood ngayon. Sobrang perfect ng ating recipe ngayon mga kakusina. Nakita nyo naman wala talaga siyang butas-butas.
At syempre, titestingan na natin tong magprito mga kakusina. Kaya naman naglagay na ako ng kawali sa kalan, sinindihan ko na yung apoy at maglalagay na rin tayo dyan ng oil. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito mga kakusina, huwag mong kalimutan i-save para may matingnan ka kapag maggagawa ka na. Huwag mo din kalimutan i-share at huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Pakinggan nyo yan mga kakusina, ang sarap ng tunog habang piniprito. Kapag golden brown na ang kulay mga kakusina, ibig sabihin crispy na sa labas pero juicy pa rin ang loob. Sa totoo lang, may mga panahon talaga sa buhay na parang piniprito rin tayo ng problema. Mainit, mahirap at nakakapagod. Pero tandaan natin, hindi habang buhay nasa init tayo. Minsan ang proseso ng hirap ang dahilan kung bakit mas nagiging matatag at mas maganda ang resulta. Kung nandito ka na sa part na ito, mag-ready ka na kung ano yung ipaparis mo dito. At dahil wala akong kanin, naisipan ko na lang gumawa ng sandwich mga kakusina. At gumamit nga ako dyan ng sourdough na tinapay mga kakusina. At kung depende sa inyo kung ano yung available, sa akin kasi yan lang yung available dito sa bahay. Simpleng sandwich nga lang ito mga kakusina, pero magiging special ito dahil homemade yung spam na ilalagay natin at sarili ko pang gawa. Naglagay nga lang ako dyan ng mayonnaise at saka ng sandwich sauce. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gamiting sauce. Sa gulay naman, gumamit lang ako dyan ng hiniwang carrots, red cabbage, cucumber at iba pang gulay. Actually, galing lang yan sa salata na ginawa ko para sa mga amo ko. Habang tinitingnan ko nga itong homemade chicken spam ko, ay napapaalala ako na hindi kailangan ng mamahaling ingredients para mapasaya ang pamilya o sarili mo. Ang importante, busog ang tiyan at masaya ang puso. Mas masarap ito mga kakusina kapag may garlic rice at itlog sa umaga. O di ba meron ka ng homemade spam silog? Ginawa nga natin ngayon mga kakusina ay sandwich filling. At syempre, mas masarap din itong pang partner sa noodles. Isa sa pinakamagandang feeling talaga ang makagawa ng pagkain gamit ang sariling kamay. Kahit simpleng recipe lang, kapag may tiyaga at pagmamahal, nagiging espesyal. At gusto kong ipaalala sa inyong lahat, huwag matakot sumubok ng bagong bagay. Kasi minsan, doon natin nadidiscover ang talent natin. At minsan, ang simpleng pagluluto lang ang nagiging paraan para mapasaya natin ang ibang tao. Sa panahon ngayon, mahal ang bilihin at maraming pagsubok. Pero kahit simple lang ang meron tayo, pwede pa rin tayong gumawa ng paraan. Hindi sukatan ng yaman ang pagiging masaya. Minsan nasa simpleng lutong bahay lang talaga ang tunay na comfort. Kung may pangarap ka, simulan mo lang. Hindi mo kailangan maging magaling agad. Katulad nitong homemade chicken spam. Nagsimula lang sa simpleng idea pero naging masarap na recipe. At syempre, maraming salamat sa inyong panunood at walang sawang suporta sa aking vlog. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, comment, and share at subscribe na para sa mas marami pa tayong masayang recipes at inspiring na kwentuhan. See you in my next vlog mga kakusina. Stay safe, stay positive at laging magluto ng may pagmamahal. Bye-bye mga kakusina!